Hola a todos, otra vez me llamo Badong y estoy aquí para compartir alguna cosa o tips. I want to share tips sa mga aspiring Spanish bilinguals natin. I have my código pala because I really don't know how to go into talking na mabilisan and structure na walang maraming sinasabi gaya ngayon. Ang dami ko nang sinasabi. So, I want to have a código on this. So, I want to go directly sa tip ko. Tip number 1 is do not memorize questions and answers. Bakit? You will run out of words. Second, mabibigla kayo sa tanong na random, na hindi nyo ini-expect. And then, hindi magiging accurate yung sagot nyo. Bakit? Dahil, ang most na na-observe ko pag tinatanong ko kasi, meron silang mga formulation. I don't know, correct me if I'm wrong, mag-comment kayo. Kasi yung iba, parang may pinapractice sila, may sinusulat sila. Like for example, magbibigay ako ng isang example. Ang in-expect nilang itanong sa kanila when they will be asked is, tell me something about yourself. Which is, adalasan siguro sa mga interviewers, cuéntame algo de ti, por favor. O, gaganunin. So alam na nila, dahil nga, yun yung pinrepare nila. Cuéntame algo de ti. Nakikita mo, very spontaneous sila magsagot na ganito because naintindihan nila. However, there are interviewers na walang set of questions na tinatanong. Like for example, ako, pag nagtanong ako, sasabihan kita, me puedes compartir algo sobre de ti, por favor? Which is same question yun, sa cuéntame algo de ti. It's just, or hindi naman pinartehan, ibang route lang. Ngayon, magtataka ako, hindi na nila naintindihan. Yung, alam mo yun, so, itatry kong tanungin ulit na, cuéntame algo de ti, por favor? Nagigets nila. So, ibig sabihin, na-assess ko na, okay, so, baka ito nga yung expected na tanong niya. Ngayon, so, I commend you guys for memorizing the questions and answers because, yun nga, naging spontaneous kayo. Ang problem is, pagdating nyo na sa middle, hindi, akala nyo kasi, lahat ng interviewer nga ay may set of questions na sunod-sunod. Like, cuál es tu color favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? What was the last movie that you've watched? Mga ganon. Hindi kasi. Kasi may ibang interviewer na magkukuha sila sa next question nila is dun sa the way how you deliver the answer. For example, ako nakita ko very spontaneous ka nung nag-introduce kayo sa sarili mo. So I will expect na dalawa yon. Iisipin ko na baka memorize to, staged yung answer, or pinaghandaan, or by heart kasi siguro pinaghandaan. Okay, given the benefit of the doubt, pinaghandaan niya. So ang itatanong ko next sa'yo is, ¿tú piensas o tú crees que tu habilidad de hablar idioma ya está bastante o suficiente para manejar las llamadas de español o manejar las preocupaciones de español? Mambibigla ka na, I don't understand, sorry, I didn't get it. Pardon? No lo entiendo. Gagano na sila. So, ma-assess ko na, okay, so hindi siya, memorize lang nila. So, alam mo yun, ang gusto ko paghandaan ninyo is, yung natural na nyo, wag kayo mag-memorize ng answer, wag kayo mag-memorize ng question, is because nga, darating kayo sa ganun, mahahijack kayo, mabibigla kayo sa tanong na hindi nyo ini-expect. Okay? If kulang ang explanation ko dito, let me know para ma-elaborate natin at makapagbigay tayo ng iba pang paraan kung paano ang gagawin ninyo. Next is, do not translate everything you hear and everything na gusto nyong sabihin. Is because dapat kailangan may wide vocabularies kayo. Kasi, bakit? Pag tina-translate nyo siya ng translate, for example, may isang sentence, hindi kasi dapat na yung translation nyo sa isang sentence is the same way how you heard it. Hindi pwede kung paano sinabi ay ganun nyo siya ita-translate. Always, I'm telling you guys, what I've learned from my experience is, just get the thought of it. Understand nyo lang kung ano ang ibig sabihin ng kabuuan ng sentence, ng question. Hindi nyo kailangan i-translate everything. Why? Pag i-translate nyo siya, what if somewhere, at some part of your translation, may word kayo na hindi alam. Mawawala na lahat yun. So yung translation mawawala na. That's why, do not translate everything and you have to have a wide vocabularies in Spanish. So basa-basa, makinig ng mga music or makinig ng mga podcast na, alam niyo yun, Spanish. And then, try to exercise your inner ear. Parang kanta lang yan. Pakinggan nyo ng pakinggan, huwag nyo muna isipin kung masisinto na alam nyo ba ang tono or hindi. Basta pakinggan nyo yung lyrics and then try nyo sabayan yung lyrics para ma-exercise yung muscle tongue niyo, and then
hanggang pag kinanta nyo na siya, alam nyo na kung saan kayo sisemplang, saan tatapilok, saan nagtumbling yung nota, saan na sumemplang yung nota. Malalaman nyo. So parang pag-aaral din siya ng Spanish or ng ibang lengguwahe. I-practice nyo na muna, kausapin nyo yung sarili nyo para lang ma-familiarize kayo. You don't need to memorize it. Familiarize it. At alamin kung anong ibig sabihin. Kung may isang word, wag yung i-memorize, i-familiarize nyo lang, alamin lang kung anong ibig sabihin at alamin kung ano ang gamit sa word na yan. Para mas matatandaan. Kasi pag memorize kasi, na hindi, memorize nyo lang pero hindi nyo alam kung anong gamit, so may tendency na makakalimutan nyo siya. Tama? Okay. Now, isa pa, kung pag halimbawang hindi nyo siya, pag hindi nyo tinatranslate lahat, nagiging spontaneous kayo. Kasi it comes naturally kung ano yung gusto nyong sabihin. Parang sa pag-memorize, kung hindi nyo siya memorize, spontaneous lang siya. Kasi nga, natural siyang lalabas sa inyo. Okay? So, first is, wag mag-memorize. Second is, mag-aral ng vocabs. Wag i-memorize yung vocabs. Alamin kung anong ibig sabihin ng word. Alamin kung anong gamit at kung paano gamitin para hindi makakalimutan. And then try to use it in your daily activities. Like, pag kausapin niyo yung sarili niyo, wag niyo munang isipin kung tama o mali. Basta, kailangan lang makapagsalita kayo ng Spanish at makarinig kayo ng Spanish. Exercising your inner ear, yung pakikinig ninyo at ang pagsasalita ninyo. Susunod na yung comprehension. Okay? Next is, last, kasi konti lang ang oras, do not focus only to BPO setup skills. Like, ang mangyayari kasi, try to learn, yun nga, talking to yourself, do not focus kung tama o mali ba yung sinabi niyo. Basta practicein nyo lang magbasa, magsalita lang kayo. Ngayon, huwag kayong mag-focus. Pag nag-aral kayo, pag kinausap niyo yung sarili niyo, huwag kayong mag-focus sa BPO lang. Na halimbawa, sasabihin ang pinapractice nyo lang is, thank you for calling. Gracias por llamar. Me amo keme. ¿Cómo le puedo ayudar? Mga ganon. No! Hindi pwedeng ganun lang. Halimbawa, ang pinapractice nyo lang kung anong account kayo nagtatrabaho ngayon. Halimbawa, payment sa collections kayo. Le estoy llamando sobre tu cuenta que está pendiente y tiene cobro de esa cantidad, tiene que pagar porque ya fecha límite, yada. No. I suggest na pagkakausapin niyo yung sarili niyo, freestyle, mag-try kayo mag-explore. Halimbawa, kumakain kayo or nagbabiyahe ako. Nagmumotor ako, tapos pag may nakita akong tao na tumawid, sasabihin ko sa sarili ko, tumawid si kuya, wala man lang ganito. Wala man lang signal si kuya, ganito. Alam niyo yun, wag sa araw-araw matututunan nyo. Wag niyong hayaan na sa isang araw wala kayong matutunang kakaiba, iba sa usual. Learn something unordinary, something unusual. Na halimbawa, pag kumain kayo, o kakain ako, katapos ko ng kumain, Dios mío, estoy lleno, muy lleno porque la comida muy rico. Something like that. Like, kahit konting konting yum, konting sabi lang about Spanish. Learn it. Dapat natural yung pag-learn nyo. And eto naman, to those, I don't have something against sa mga nagtuturo, sa mga online classes, sa mga institution na nagtuturo ng Spanish. Please, wag naman natin i-limit. Or baka meron kasing nagtuturo just for BPO setup. Meron ding nagtuturo na talagang you will learn how to speak the language. Kung magsasuggest ako, I'd rather let you gumasta ng mahal sa Instituto Cervantes kasi sa Instituto Cervantes talagang malalearn kayo. Para kayong bata na pinanganak na matutong maglakad at matutong magsalita. Ganon. Whereas, baka sa ibang institution kasi, ang tinuturo lang nila talaga is BPO setup. Bibigyan kayo ng mga questions and answers for the interview para paghandaan. Pero pagdating kasi doon, kayo rin yung kawawa. So mas okay na magbayad kayo ng mahal, at least sulit. Okay? Again, I don't have something against those na mga nagtuturo kasi ano nyo naman yan. Basta sana tayo din as our responsibility, let's learn it. Kung anong structure na naturo sa atin, gamitin natin to learn extra.
mas lumabas tayo sa comfort